Ito po yung isa sa mga pinaka-important advice na maipapayo ko po sa mga gusto po at mga first timer na pumasok sa business, lalo po kung ito po ay food industry. So pakinggan po ninyo ito maigi dahil ito po ang isa sa mga nauna kong pagkakamali nung ako ay bagito at bata-bata pa. Nung ako po na ay nagbe-venture na mag-business. So isang magandang araw na naman, Red Pill Community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanong topic, huwag na mag-alilangan. Brothers, sisters, napaki-hit na yung follow button. Meron po kami YouTube channel, paki-subscribe naman po at paki-bisita. Gayun din naman ang aming Facebook page. Without any further ado, tara na, umpisaan na po natin ito. Sharing is caring, right? So, kung ikaw po ay nasa ibang level na ngayon at ikaw po ay nasa success status na ngayon, kailangan po ninyo rin na lumingon sa inyong pinanggalingan at i-share po ninyo yung mga valuable lessons mula po dun sa inyong kapalpakan dati na nagsisimula pa lang kayo mag-business para din makatulong po kayo sa mga baguhan, mga newcomers na aspiring businessman. Now po, ito po yung aking isang ituturo at i-coach sa inyo nung ako po ay nagsisimula pa lamang. Lalo po sa inyo dyan na mga aspiring businessman, businesswoman, mga baguhan na papasok sa world of entrepreneurship. Alright? Ito po ay i-expose ko po rito ang gawain ng mga durobo na mga laser o ito po yung mga tao na may-ari ng properties ng pwesto na nagpapaupa at bakit po isa po ito sa mga basic na kailangan po ninyong malaman. Alright? Ma-educate kayo nang sa ganun po makaiwas kayo sa napakaraming gastos, expenses at pagkalugi. Alright? At i-expose ko po dito ano ang malagim na sikreto ng mga ito na mga laser na mga may-ari ng pwesto na hindi nila sinasabi sa inyo. First and foremost po is that ang pinakaunang-una po na factors na kailangan mong i-consider is napapanahon po ba ang iyong products or services. That's the first golden rule. Yan ang lagi ko pong ikino-coach sa aking mga clients at sa aking mga students, sa mga viewers, right? Alamin mo kung napapanahon at kailangan ng tao ang product at services mo. Kung hindi mo yan alam, sit back, right? Take time to reflect. Research first. Research the market. Tinuturuan ko na po kayo, kung hindi mo pa rin alam ang gagawin mo, research, i-type mo sa internet o kahit saan pa yan, yung latest trend na kailangan ng tao. Pangalawa, ilan ang kompetisyon doon? Madami ka bang mga competitor? Right. Pangatlo, malaki ba yung kakailanganin mong budget, capital? Yan yung mga una na gagawin mo. Alright? So I hope naklaro po tayo doon. Napakalinaw, sinisimplihan ko lang po. Now, pag nalaman mo na po yung mga first and fundamentals na yan, ang susunod na i-take into account mo ay yung pwesto. Yun yung sinasabi ko po sa inyo. Yung pwesto. Lalo pa sa inyo dyan. Kunyari, kayo ng mga physical store, ang nature ng business nyo matapos po ninyong gumawa ng business plan of feasibility studies document na tinatawag. Right? So, kino-coaching ko po yan kung paano po ang tamang pagsulat ng business plan documents. Right? Kasama ng feasibility studies at ng market segmentation ng mga document. Kailangan alam po ninyo yan. Document po yung mga yan. Mga studies po yan bago ka magsimula ng negosyo. Kasi nga, pag hindi mo yan ginawa, panigurado malaki ang chance mo at probability na malugi ka. Okay, going back to the topic po. Right. Yung pwesto po ang isa sa mga pinaka-key player dyan. Huwag kang patos ng mga available na pwesto, lalo pagkamahal-mahal na pwesto na hindi mo pinag-aaralan yung location. Okay, maganda location, matao. Ang tanong, ang second question, correlated ba at connected ba yung product or services mo based sa pangangailangan ng mga tao sa specific na lugar na yun? Right? So, napaka-importante ng market research, demographic profile, pag-aralan mo yan. Ano yung mga needs ng tao doon, yung mga gender, yung trabaho nila, age bracket, antas ng pamumuhay, lahat yan, tinuturo ko po yan. Alright?
Tinuturo ko po yan kapag may nag-a-avail ng coaching. So kaya nakikita nila yung resulta sa coaching, naiiwasan nila yung mga mali, mga palpak. Right? So dito, libre kong sinishare sa inyo kasi hindi naman lahat makaka-afford. Right? Okay, ngayon po, ang mga laser na to, o ito yung mga tao na nagpapaupa, wala naman silang pakialam sa iyo eh. Wala silang pakialam sa revenue mo. Red pill na katotohanan po yan. Malugi ka, kahit ano pa yan, ang importante makakuha sila ng uupa sa pwesto nila kasi mababakante yun. Okay? Matetengga, hindi kikita. Okay? Siyempre, nagbabayad din ng mga tax ang mga yan. Ngayon, ikaw, ang una mong palatandaan, puntahan mo yung pwesto. Huwag kang nagtitingin lang sa mga Facebook, sa mga carousel, right? Sa TikTok na nagpapaupa. Puntahan mo muna yung pwesto. Gawin mo yung market research. Research the area, research the demographic profile ng mga taong nakatira doon, sino ang mga target market mo. Right? Ano ang antas ng pamumuhay ng mga tao doon? Ano ang mga needs nila? That's what you call market segmentation, market research. And then secondly, kailangan mong matutunang gumawa ng dokumentong business plan. Pangalawa, feasibility study. Pag sinabi mong feasibility study, document po ito para mapag-aralan mo kung kaya bang kumita ng konsepto mo na business na naisip mo. Huwag kayo maniniwala dito sa mga post ng mga durobo na ito ng mga laser na walang malasakit sa mga gustong magnegosyo. Na maganda daw yung pwesto, madaming tao, maraming kita, hindi po. Ang isa sa mga red flag na titignan mo, pag minamadali ka nila na, kukunin mo na ba itong pwesto kasi may kukuha rin ito. Isa yan sa mga red flag. Huwag po kayong pahuhulog sa patibong na yan. Puntahan mo muna ang pwesto. Tignan mo rin yung lugar, yung pwesto kung pinapaupahan. Marami ka bang ipapagawa doon? Okay, baka kasi gagastos ka pa. Okay ba yung mga switch? Meron bang tubig, supply? Hindi babahain yung lugar? Yun yung mga talagang tanong na kung ikaw critical thinker ka, pinapa-under mo ang sentido común mo, ang utak mo, yan ang mga dapat na iisipin mo eh. Alright? Lagi kang dapat nakatingin sa future, yung possible na pwedeng mangyari. Right? So, ganyan po yan. Huwag kang basta patos ng mga nakikita mo nakapost sa social media na mga, mura tong pwesto na to Tapos bigla mo na lang pipirmahan yung contract dun sa laser. Hindi ka na mag-uobserba, pupunta dun sa pwesto na yun para obserbahan, matao nga ba talaga? Marami nga bang customer sa pwesto na ito? Yung product and services ko ba, kailangan ba ng mga taong nakatira sa lugar na to? Yun yung mga unang itatanong po ninyo. Bagay po na kinu-coach ko po sa aking mga client. Kaya po sila, nakakaiwas sila sa mga kapalpakan. Naiiwasan na nila yun, shortcut nila yung success kasi nga nalalaman nila ng maaga, lalo may mga baguhan na client ko sa business, yung mga dapat gawin. Ngayon, yun po yung titignan po ninyo kasi po itong mga durobo na ito ng mga laser na to, wala silang pakialam kimalugi ka. Ang importante, nagbabayad ka monthly ng upa. Pero hindi po ibig sabihin na mura yung pwesto o hindi ibig sabihin na minamadali kayo, tinatakot kayo, ipapatusin nyo. Puntahan nyo muna yung lugar, pag-aralan po ninyo maigi. Learn how to say no kung talagang hindi yan mag-work dahil nga matumal yung benta dyan dahil pangit yung demographic profile ng mga tao o hindi matao, pangit yung pwesto, nasa likod, hindi nadadaan ng tao. Marami ka ipapagawa doon sa lugar, sa pwesto na yun, malay mo sira-sira yung mga ilaw, yung tubig, hindi masyadong mahina yung dating ng tubig, and so on and so on. I hope po na marami po kayong natutunan para po makaiwas kayo sa isang tiyak na kapalpakan. Ito po is libre na binibigay ko. Ito po basic po ito pero technical skill po ito pag ikaw po ay entrepreneur. Opo na nakatulong po ito sa inyo. Maraming salamat. Magkita kayo tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast. Coach Jorak Delira here, signing out. Goodbye.